อยู่นี่ก็ดีเนาะมาต่อไหมตอบดิว่ามา Nagsimula ang movie nang ipakita si Ma na nagdadasal sa ibang puntod upang magkaroon din siya ng libingan na nagkakahalaga ng 1,000,000, pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang apo na nag-games na si M na ikalat ang mga bulaklak, at dahil naabala ay pag-alit nitong itinapon ang mga bulaklak, at nahulog si Ma nang ikalat niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng puntod kaya't isinugod siya sa ospital. Kinagabihan ay makikita natin na nagla-livestream si M sa kanilang bahay at ito ang kanyang pinagkakakitaan, at sinabi pala niya sa kanyang ina na maghihinto na lang siya sa pag-aaral upang maging isang gamecaster at yumaman kaagad. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang ina na may colon cancer ang kanyang lola na si Ma, at may taning na itong 12 buwan. Samahan mo si Ma pero wag mong sasabihin ang sakit niya nang hindi siya mag-alala. Kinabukasan ay nagpunta siya sa kanyang pinsan na nag-aalaga ng lolo nitong si Agong, at nang mamatay si Agong ay pinamanahan siya nito ng isang silver na sinturon. Itatago ko na ito at baka isanla mo lang para sa computer. Pagkatapos ay nalaman niya sa lola ni Muy na ipinamana ang halos lahat ng ari-arian ni Agong pati na ang bahay kay Muy, kaya't nang dahil dito ay naisip niya na alagaan si Ma upang magkaroon siya ng mana. Kinabukasan ay agad siyang dumalaw kay Ma, at dahil ayaw nito ng baka kaya't binilan niya ito ng piniritong isda sa labas ngunit ayaw naman nito ng mamantika, at nang magpakulo siya ng tubig sa microwave ay nagalit sa kanya si Ma kaya't pinauwi na siya nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Muy na kaya niya gustong alagaan si Ma upang magkaroon siya ng mana. Masama ba yung ginagawa natin? Maraming pangangailangan ang mga matatanda na hindi kayang ibigay ng kanilang mga anak. Kinabukasan ay nagulat si Ma dahil bigla na lang tumira sa kanya si M, binigyan niya ito ng pera ngunit hindi naman ito kinuha. Pagkatapos ay sinabi ni M na may stage 4 cancer ka na Ma, may taning na ang buhay mo ng 1 taon at ayaw ipasabi ito nila tito. Napakasaya ko nung bata ako dahil napakabuti niyo sa akin ni Mama, at ngayon ay panahon na upang makagawa ako ng isang bagay para sa iyo, at gusto kong ilaan ang oras ko sa iyo hanggang sa makakaya ko, at kinuha na nito ang pera na ibinibigay niya kanina. Kinabukasan ay sinamahan na niyang magtinda ng lugaw ang kanyang lola. Bakit di mo ako ginising Ma? Di ba lola mo ako at hindi mo naman ako alarm clock? Habang papauwi ay sinabi ni M na kung gusto mo ay ilalagay ko sa ATM yung pera mo para hindi ka na naglalakad papunta sa bangko. Huwag kang makialam dahil gusto ko talagang naglalakad sa bangko buwan-buwan. Pagkatapos ay minarites ni Ma sa kanyang kaibigang si Ngek na may cancer din ako sa bituka katulad mo. Ang swerte mo dahil inaalagaan ka ng apo mo. Pagkadating sa bangko ay sinabi ni Ma kay M na dyan ka na lang sa labas, at baka malaman mo pa mga details sa account ko. Hindi naman ako magnanakaw Ma, whatever, basta't hintayin mo na lang ako sa labas. At nang magkita-kita sila ng araw ng linggo ay laking gulat ng lahat nang umamin si Ma na alam na niya na may sakit siyang cancer dahil sinabi ito sa kanya ni M, kaya't sinabi ni M na karapatan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya dahil siya ang may katawan. Pagkatapos ay nagtalo-talo at nagturuan na sa gastos si Kiyang at Soy. Kinagabihan ay pumila na sa napakahabang pila sina M at Ma sa ospital upang makapagpa-chemotherapy. At kinabukasan sa wakas ay nakaupo na din si Ma at nakapagpa-chemo na. Pagkatapos ay makikita natin na itinatabi niya si Ma sa pagtulog upang hindi ito mahulog sa hagdan, at sinasamahan din niya itong pumila palagi sa ospital. Isang araw kahit hindi na makababa sa hagdan ay gusto pa din itong magtinda ng lugaw, ngunit sinabi ni M na mainit ka Ma at bumalik na tayo sa itaas at pupunasan kita ng maligamgam na tubig. Pagkapakulo ay pinunasan at nilinisan na niya ang kanyang lola. Isang gabi ay naglagay si M ng camera sa altar ni Ma, at sinabi niya na inilagay ko ito Ma para makita-kita, baka kasi mamaya mahilo ka o kaya ay mahulog. Kinabukasan ay gustong pitasin ni Soy ang pomegranate ngunit sinabi ni Ma na wag mong hawakan iyan at hindi sayo iyan. Pagkatapos ay umalis na si Soy. Kinabukasan ay sinabi ni Muy na ano na ang rate mo kay Ma at sino na ang paborito niya. Ang number 1 sa kanya ay alinman kila Tito Kiyang at Tito Soy. Ikaw paano mo ba nalaman na number 1 ka kay Agong kahit hindi naman nila sinasabi sa'yo pero mararamdaman mo naman? Isang araw ay sinama sila ni Kiyang sa bahay nito sa isang subdivision, at ipinakita ni Kiyang ang binili nilang mamahaling medical bed para kay Ma, ngunit sinabi ni Ma may bahay pa ako at may business pa akong lugawan, magusto na naming ibenta ang bahay na iyon at dito ka na lang sa amin tumira. Paano yung chemotherapy niya tito malayo yung dito, at paano na din yung tindahan niya ng lugaw araw-araw kaming gumigising ng maaga upang makapagtinda, at nang bigyan siya ni Kiyang ng pera dahil sa pag-aalaga niya kay Ma ay sinabi niya dito na hindi naman ako after sa pera. Pagkatapos ay dinala na sila ni Kiyang sa isang templo, nagpalista ng wish si Ma kay M ng kanyang maagang paggaling at nag-wish din sa kanyang mga anak ng mabuting kalusugan, at sa huli ay nag-wish siya kay M na magkaroon ng isang magandang trabaho, at laking gulat ni M nang makita niya ang mga wish nila Kiyang, at sinabi na wala man lang nag-wish sa'yo ibig sabihin na kunwari
kunwari lang pala silang nag-aalala sa'yo, may pamilya na siya syempre uunahin niya iyon, di ba pamilya ka din nila, pagkatapos ay ipinakita ang wish ni M na manalo sana sa loto si Ma. At isang gabi habang naglalaro sila ng baraha ay sinabi ni Ma kay M na isa kang blessing sa akin at natutuwa ako sa'yo, at ng araw ng linggo ay sinabi ni M na mukhang wala nang darating Ma at baka nagalit sa'yo si Tito Kiyang dahil hindi ka tumira sa kanila, ilagay mo na lang ang mga pagkain sa cabinet, pagkatapos ay nakita ni Ma na nawala na ang kanyang mga pera sa lata, at nakita nila sa camera na si Soy pala ang kumuha, kaya't sinabi niya kay Soy na hindi mo ba alam kung ilang lugaw ang kailangang itinda ni Ma para kitain lang ang kinuha mong pera, at ibinigay niya ang silver belt upang makabayad lang ito ng milyong utang sa sugal, pagkatapos ay pinitas na ni Ma ang pomegranate at ipinakain niya ito kay M. Alam mo ba nung bata ka pa sinabi ko na para sa'yo lang ito kaya hindi ko ito ibinibigay kahit kanino, hindi ko na maalala Ma. Kinabukasan ay nagpunta sila sa mansyon sa birthday ng kapatid na lalaki ni Ma, sinubukan ni Ma na manghingi ng 1 milyon dito upang makabili siya ng malaking libingan, at siya pala ang nag-alaga sa kanilang mga magulang ngunit minana ng kanyang kapatid na lalaki ang lahat dahil sa kanilang tradisyon, di ba nag-asawa ka ng walang kwenta at doon ka sa mga anak mo humingi ng tulong, hindi kita bibigyan kahit isang kusing at wag ka nang babalik dito dahil mula ngayon ay hindi na tayo magkapatid. Bakit ba magusto mong ilibing sa mamahaling libingan para umunlad ang aking mga anak at isipin ng mga tao na may respeto at mahal ako ng aking mga anak? Hindi totoo yan Ma kasi inilibing ang mga magulang nyo sa maliit na libingan pero yumaman pa din ang kapatid nyo. Kapag itinapon mo lang ang mga bulaklak sa puntod ko ay mumultuhin kita. Kinabukasan ay nalaman nila M at ng kanyang ina na wala ng improvement ang cancer ni Ma kaya't ipinahinto na ng doktor ang chemo nito. Kinagabihan ay nakita ni M na namamalipit sa sakit si Ma at sinabi nito na gusto ko nang mamatay, at sa ospital ay sinabi ng ina ni M na ipinamana na pala ni Ma ang bahay kay Soy, kaya't sinabi ni M na ibinigay mo pala ang bahay mo kay Soy, kasi siya ang maraming problema, ginawa na sa iyo iyan ng mga magulang mo na tinanggalan ka ng mana, hindi pa ba maganda ang mga ginagawa ko para sa iyo bakit wala akong gantimpala, paano ako magiging una sa iyo Ma di ko na alam kung saan ako lalagay sa iyo, sabihin mo sa akin masabihin mo. Kinabukasan ay bumalik na ulit si M sa kanilang bahay, at nalaman niya sa kanyang ina na may nakabili na sa bahay ni Ma. Alam mo ba na sinabi ng Tito Kiyang mo na pag namatay si Ma ay hindi niya ito pupuntahan? Pagkatapos ay nakita ni M sa camera na mag-isa na lang si Ma sa kanyang bahay habang malungkot itong naghihintay sa labas. Kinabukasan ay nagpunta si M sa nursing home dahil dito pala dinala ni Soy si Ma, at nang bigyan siya nito sa natirang pinagbentahan ng bahay ay sinabi niya na itago mo na yan dahil wala nang tutulong sa'yo kapag nawala na siya, at dahil sa awa ay sinabi niya na halika na masumama ka na lang sa amin, at ipagluluto kita ng lugaw na umagahan mo, at sa bahay ay makikita nating dinidiligan ni M ang puno ng pomegranate. Isang araw ay naunang pumasok ang pamilya ni Kiyang upang dalawin si Ma. Sinabi ni M na alam mo Tito na ipinagdarasal ka ni Ma dahil sakitin ka nung bata, kaya't nang dahil sa kanyang sinabi ay bumaba na din si Kiyang at hinawakan niya ang kamay ni Ma na mamamatay na. Kinagabihan ay umiiyak na hinawakan ni M ang kamay ni Ma habang kinakantahan niya ito, at kinabukasan sa burol ni Ma ay sinabi ng kanyang ina na nawawala ang silver belt, pagkatapos ay biglang may tumawag na teller kay M, at pag uwi sa bahay ay hinanap niya ang passbook ni Ma, at sa labas ay tinanong niya sa teller kung gaano nakatagal ang account ni Ma, pagkatapos ay naalala niya na habang naglalakad sila nung bata pa siya ay sinabi ni Ma na nagbukas ako ng account sa bangko para sa'yo. Upang ipagdiwang ang mga matataas mong mga grades, maglalagay ka ba ng pera Ma hanggang sa mamatay ka? Ma ang gusto ko ay 1 milyong baht, ano gagawin mo sa pera? Bibili po ako ng bahay Ma kasi luma na ang bahay mo, at habang inihahatid na nila ang kabaong ni Ma ay sinabi niya dito na mamalapit na kami sa malaking libingan na binili ko sa'yo dahil ikaw ang pinakauna sa listahan ko, at sa huli ay itinapon niya ang mga bulaklak sa puntod kaya't biglang tumama sa kanya ang malakas na hangin, ibig sabihin na nagparamdam na sa kanya si Ma. Ipinakita sa simula ng movie ang maglolo na kumakain sa isang kalye, at pagkatapos ay nakita sila ng dalawang mayamang mag-asawa, kinagabihan ay nakita sila ng mag-asawa na natutulog sa daan, kaya't kinabukasan ay binigyan sila nito ng natira nilang spaghetti. Natuwa at nabaitan ang mag-asawa kay Kid, at nang sabihin ng lolo nito na pinalaki kong mabuti ang bata kaya't inampon nila si Kid, pagkaalis ng lolo ay binigyan siya ng lalaki ng tulong na pera, at pagkatapos ay nag-iiyak na humahabol ang bata sa kanyang lolo, ngunit kinagabihan ay lumabas si Kid, at nagnakaw siya ng ilang mga kagamitan sa bahay, at saka sila kumaripas ng takbong maglolo sa labas,
kinaumagahan ay ibinente na nila ang kanilang mga nakuhang mga gamit sa isang lalaki na ang pangalan ay Taba, at pagkatapos ay bumili na sila ng kanilang mga damit sa isang ukay-ukay, at lumakad sa labas habang mga nakaporma, at makikitang sumakay sila sa mga rides at kumanta ng Through the Years sa isang videoke bar, at kinagabihan ay nagpalipas sila ng gabi at natulog sa isang hotel, at pagsapit ng umaga ay naghanap na naman sila ng bago nilang mananakawang mga mayayaman, at nang makakita ng isang magandang bahay si Lolo kaya't kinagabihan ay tumambay sila ni Kid sa harap nito, kaya't naawa si Sandra nang makita sila nito na tila kaawa-awang mga mukhang pulubi sa labas. Kinabukasan ay inalok ni Sandra si Lolo Mario na pag-aaralan niya si Kid, at pagkatapos ay pinatuloy silang dalawa nito sa bahay. Kinagabihan habang natutulog sila Sandra ay nagnakaw na naman ng mga gamit ang maglolo, at habang papaalis ay nagkatinginan si Lolo Mario at Sandra sa bintana, at inaya na siya ni Kid na tumakas, at pagkatapos ay kumanta na naman silang maglolo ng paborito nilang kanta na Through the Years, at kinabukasan ay nakakita ulit si Lolo Mario ng dalawang mayamang magpartner na bakla, ngunit pagbalik niya sa pinag-iwanan niya kay Kid ay nakita niya itong nakatingin sa mga nag-aaral na mga bata sa isang eskwelahan, at makikita nating kinakausap na ng magpartner si Lolo Mario habang nagsuswimming si Kid. Sinabi ng dalawa na gusto nilang amponin si Kid at nangako ang mga ito na mamahalin nila ang bata na parang tunay nilang anak. Pagkatapos ay binigyan na nila ng malaking pera si Lolo Mario kaya't kunwaring napaiyak pa ito. Kinagabihan ay makikitang dala-dala na ni Kid ang mga gamit ng dalawang ngunit nahuli sila ng mga ito, kaya't na magtatakbo ang maglolo ay nasagasaan si Kid sa daan. Salamat na lang at hindi na paano si Kid ngunit sinisi ng dalawa si Lolo Mario dahil ginamit niya ito sa kasamaan, at hindi na rin nila binawi ang pera at mga ninakaw sa kanila ng maglolo, at habang papaalis ay humabol si Kid kay Lolo Mario dahil tumakas pala ito sa ospital. Pagka-uwi ay nag-usap ang maglolo na magbabakasyon sila sa isang dagat kaya't kinabukasan ay bumiyahe na sila, at sa dagat ay makikitang masayang-masaya silang nagsuswimming, at pagkatapos ay nagkwentuhan at nagpicture-picture habang papalubog ang araw. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay umiiyak si Lolo Mario habang galit na sinasabi na iniwan na siya ng lahat dahil wala na siyang silbi, at nang hihiwain na niya ang kanyang leeg ay narinig niya ang iyak ng isang sanggol, kaya't kinuha niya ito sa basurahan at inalagaan habang nagtitinda siya sa isang simbahan, at makikitang dala-dala niya ang bata kahit saan siya magpunta, at sa kasalukuyan habang papauwi ay sinabi niya kay Kid na mahal kita. Pagkatapos ay inampon na naman ng mayamang mag-asawa si Kid dahil namatay sa cancer ang kanilang anak. Kinagabihan ay lumabas na si Kid habang dala-dala ang kanyang mga ninakaw, ngunit sinabi ni Lolo Mario sa kanya na maka-Diyos, mababait na mga tao at magkakaroon ka ng mabuting buhay sa kanila. Pagkatapos ay nagpaalam na siya kay Kid kaya't nag-iiyak ang batang humahabol sa kanya, kaya't makikitang sobrang nalungkot si Kid, at habang umuulan ay nagpunta si Kid kay Taba, ngunit sinabi nito sa kanya na matagal nang hindi nagpupunta si Lolo Mario sa akin. Makalipas ng mga taon ay makikitang bumaba na sa isang van ang nagbinata ng si Kid, at pagkatapos ay tumano siya sa gate na tila umaasang makikita niya ang kanyang Lolo Mario doon. Kinabukasan habang kumakain sila ay sinabi ng katulong na may tumawag kay Kid na mula sa ospital, kaya't nagpunta si Kid sa ospital kung saan ay nagkaiyakan sila nang magkita silang dalawa ni Lolo Mario. At sinabi niya dito na halika na Lo, pumasyal na tayo. Pagkatapos ay dinala niya ito kay Taba habang nakasakay ng isang wheelchair. Ibinente ni Lolo Mario ng 1,000 ang kanyang kamera kay Taba, at pagkatapos ay kumanta ulit sila sa videoke ng paborito nilang kanta na Through the Years, ngunit habang kumakanta ay napaiyak si Kid nang biglang pumikit at di na makakanta si Lolo Mario at namatay na pala ito, at sinabi niya na huwag ka magbiro Lolo, akala ko ba partners forever tayo, at nang kuhanin na ng ambulansya si Lolo Mario ay nakita niya ang mga picture nito sa bag, na patuloy pala siyang kinukuhanan nito noon sa kanyang birthday hanggang sa makatapos siya ng kanyang pag-aaral. Inambahan ng isang batang lalaki ang kanyang lola na pipi at bingi, kaya't naisip ng matanda na baka may nagawa siyang mali, at nagmostre ito ng pabilog sa kanyang dibdib upang humingi ng tawad. Hindi pa nasiyahan ang bata at pinagtawanan niya ito dahil isa itong pipi at matanda, at pagkatapos ay talagang inihian pa niya ang sapatos ng kanyang lola. Sangwoo ang kanyang pangalan, at nang una siyang makita ng kanyang lola ay nilayuan niya ito. Lumaki sa syudad si Sangwoo at ayaw na ayaw niya sa mga sira-sirang bahay, kaya't ayaw niyang tumira sa lumang bahay ng kanyang lola, ngunit wala naman siyang magawa dahil walang trabaho ang kanyang ina at busy ito sa paghahanap ng trabaho, kaya't ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang iwanan si Sangwoo sa lola nito. Hindi man lang niya iniwanan ng panggastos si Sangwoo pero nagbigay naman siya ng ilang kahon ng pagkain sa lola ni Sangwoo. Bago nagmadaling umalis ay sinabi niya kay Sangwoo na magpakabait ito. 78 years old na ang lola ni Sangwoo at nakuba na din ito ng dahil sa katandaan, at nang hahawakan niya ang kamay ni Sangwoo ay inambaan siya nito, kaya't
nagmostre ito ng pabilog sa kanyang dibdib upang humingi ng tawad dahil hindi siya makapagsalita, at ito ang kanyang simpleng sign language upang makipag-usap sa kanyang apo. Inakala niya matutuwa si Sang-woo kaya't inabutan niya ito ng ulam ngunit ibinalik lang ito ni Sang-woo sa kanya, binigyan niya ulit ng itinatago niyang candy si Sang-woo ngunit hindi man lang siya pinansin ng bata, at kinain lang ng bata ang hawak nitong chocolate at umalis. Hindi kinakausap ni Sang-woo ang kanyang lola at palagi siyang busy sa paglalaro ng video games, at kapag napapagod na siya sa paglalaro ay natutulog lang siya at ang kanyang lola ang palaging naglilinis ng kanyang mga kalat. Alam ng matanda na ayaw sa kanya ni Sang-woo kaya't ayaw niyang inaabala ito, pero palagi pa din niyang tinitingnan ang apo upang mabantayan, at inaasam niya na sana ay kausapin naman siya nito. Isang gabi dahil malabo ang kanyang mga mata kaya't nagpatulong siya kay Sang-woo na lagyan ng sinulid ang kanyang karayom, at galit na nilagyan ni Sang-woo ng napakahabang sinulid ang karayom nito upang hindi na siya maabala ulit ng matanda sa kanyang paglalaro, at nang mamatay ang kanyang game ay humingi siya ng pera sa kanyang lola upang bumili ng mga baterya. Kumuha ng pera ang matanda sa kanyang bulsang walang laman at wala talaga itong pera, ngunit hindi naniniwala si Sang-woo kaya't nagkalkal siya sa kwarto upang makahanap ng pera. Dahil wala siyang nakitang pera kaya't galit na galit niyang sinipa ang banga ng kanyang lola, at itinapon din niya ang sapatos nito kaya't nakatapak na pumapanik ng bundok ang kanyang lola upang mag-igib ng kanyang tubig. Dahil wala siyang perang pambili ng baterya ay nakita niya ang hairpin ng matanda, at habang natutulog ito ay ninakaw niya ang hairpin nito sa buhok, at pagkatapos ay nagpunta siya sa isang hardware store, ngunit sinabi ng may-ari ng hardware na wala siyang ganoong baterya, kaya't nagpunta na lang si Sang-woo sa isang tindahan upang kumuha ng junk foods, ngunit pinukpok siya sa ulo ng may-ari at pinalayas. At ang mas masama pa dito ay naligaw si Sang-woo habang pauwi. Naglakad siya ng napakalayo kaya't naiyak siya sa daan, ngunit sa kabutihang palad ay may isang mabait na matandang lalaki ang naghatid sa kanya. Hindi siya pinagalitan ng kanyang lola at sa halip ay tinanong siya nito kung ano ang gusto niyang kainin, kaya't agad na pumasok ang bata upang ipakita ang isang flyer sa matanda, at sinabi niya na gusto niya ng fried chicken. Matagal na nagmamostre si Sang-woo kaya't inakala ng matanda na gustong kumain ni Sang-woo ng manok, at naghukay siya ng mga lupa upang maibenta. Pagkaraan ng mahabang oras ay umulan ng napakalakas, at basang-basa sa ulan ang matanda habang naglalakad sa daan upang makabili lang ng buhay na manok para kay Sang-woo. At pagkauwi ay kinumutan muna niya si Sang-woo bago siya nagmadaling iluto ang manok. Pagkaluto ay agad niyang piniraso ang hita ng manok upang ibigay kay Sang-woo na kagigising lang, ngunit umiyak si Sang-woo dahil gusto niya ng fried chicken kaya tinabig niya ang kanin na nasa mangkok, at pinulot at kinain na lang ng matanda ang mga kanin na natapon sa sahig. Kinabukasan ay hindi nagising ang matanda at nanginginig ang bibig nito ng dahil sa lagnat. Alam ni Sang-woo na may sakit ang kanyang lola kaya't agad niyang kinumutan ito at nilagyan ng bimpo sa noo, at napansin niya na ginawang hairpin ng kanyang lola ang isang sirang kutsara, kaya't nang makonsensya ay ibinalik na niya ang ninakaw niyang hairpin nito, at pinakain din niya ito ng manok na niluto nito kagabi. Pagkagaling sa sakit ay nakita ng matanda na hindi na kasya kay Sang-woo ang sapatos nito, kaya't nagpunta sila sa isang palengke upang magbenta ng ilang mga gulay at nang maibili niya ng bagong sapatos si Sang-woo. Pagkatapos ay nakita ni Sang-woo ang kapitbahay niyang si Mei, kaya't bigla niyang ibinagsak ang hawak niyang basket at nagpunta kay Mei, ngunit hindi naman siya pinansin nito. Nagtinda na ng mga gulay ang matanda at dahil pipi siya kaya't nahihirapan siyang makakuha ng mga customer. Nainis si Sang-woo nang makita niya na hindi makabenta ang matanda ngunit hindi man lang niya tinulungan ito. Pagkatapos ay binila na ng matanda ng bagong sapatos si Sang-woo at pinakain din niya ito ng noodles habang tubig na lang ang kanyang iniinom. Pagkatapos ay nakita ni Sang-woo na ibinayad ng kanyang lola ang lahat ng pinagbentehan nito ng gulay kaya't nakonsensya siya, at hindi na siya nagpabili ng baterya sa matanda nang madaan sila sa isang tindahan. Pagkaupo nila sa isang bus ay tinanong siya ng kanyang lola kung ano ang gusto niyang kainin, at itinuro niya ang batang kumakain ng choco pie. Pinulot ng matanda ang wrapper ng choco pie at saka nagpunta ito sa isang grocery. Ipinakita nito sa may-ari ang wrapper kaya't binigyan siya nito ng choco pie. Hindi na siya pinagbayad nito kaya't ibinigay na lang niya ang kanyang itinitindang gulay dito, at bago umalis ay sinabi ng may-ari na hindi ako makapunta sa iyo dahil sa tuhod ko, at wag mong kakalimutan na puntahan ako bago tayo mamatay at magkikita pa tayong muli. At nag-aalala pala ang may-ari dahil baka ito na ang huli nilang pagkikita. Samantala sa bus ay naiinis si Sang-woo dahil masayang nag-uusap si Mei at ang isang batang lalaki na nakaupo sa pagitan nila. Bumalik na ang kanyang lola kaya't kinuha na niya ang baniling choco pie nito.
Ayaw niyang isabay sa bus ang matanda dahil ikinahihiya niya ito dahil nasa bus din si May, at hiyang-hiya din siya nang ipauwi sa kanya ng matanda ang bitbit nito, at pagkatapos ay biglang umalis na ang bus, kaya't naiwan at naglakad na lang mag-isa ang matanda pauwi habang daladala niya ang pinasasabay niyang mabigat na bitbit kanina kay Sang-woo. Matagal na naghintay si Sang-woo sa station na pinagbabaan sa kanya at halos lumubog na ang araw bago pa man makabalik ang kanyang kawawang lola. At wala palang balak talagang sumakay ng bus ang matanda at naglakad na lang siya upang maitabi ang pera. Umiiyak na tinanong siya ni Sang-woo at sinabing bakit ba napakatagal mong bumalik, kaya't bilang paghingi ng tawad ay nagmostra ulit ito ng pabilog sa kanyang dibdib, at habang pabalik ay inilagay ni Sang-woo ang natira niyang choco pie sa bag ng matanda, at ito ang unang pagkakataon na naging mabait siya dito. Nang sumunod na araw ay inaya ni May si Sang-woo sa kanilang bahay, kaya't nang dahil dito ay sobrang kinilig si Sang-woo ng buong araw. Pagkatapos ay isinupot na niya ang lahat ng kanyang mga laruan at plano niyang ibigay ang lahat ng ito kay May. Inayos na niya ang kanyang buhok ngunit hindi pa din sapat sa kanya ang kanyang kagwapuhan, kaya't sinabi niya sa matanda na gupitan siya nito ng buhok. Ngunit nakatulog naman siya at nang magising ay napangitan siya sa gupit ng matanda, at sinabi na di ba sabi ko sa'yo na gupitan mo lang ng konti at paano pa ako ngayon haharap kay May sa ganitong itsura ko, kaya't nagtalukbong na lang siya ng tela sa kanyang ulo upang maitago ang kanyang buhok, at pagkatapos ay kinuha na niya ang lahat ng mga laruan na ibibigay niya kay May at nagpunta na siya sa bahay nito. Nang makita niya ang isang kahon na may pangit na balot ay ibinulsa niya ito dahil baka makita ni May. At pagkagaling kila May ay masayang-masaya siya habang daladala niya ang niregalong Rogue Rabbit nito sa kanya, at pagkatapos ay sinakyan niya ang trolley ngunit nagdire-diretso naman ito pababa kaya't nasugatan tuloy ang kanyang tuhod. Pagkatapos ay biglang narinig niya ang pagsigaw ni David na bilis tumakbo ka na dahil ayan na ang baka. Inakala niya na prank lang siya nito ngunit bigla niyang nakita na paparating na ang baka sa kanyang likuran, ngunit hindi naman makatakbo ng mabilis si Sang-woo at bigla siyang nadapa, kaya tinulungan siya ni David at ito na lang ang nagpahabol sa baka, at pagkatapos ay humingi siya ng sorry kay David, at kaya pala ay prank pala niya ito dati habang may dala itong mga kahoy na pasan-pasan ay sinabi niya na paparating na ang baka, kaya't nang dahil sa takot ay agad na nagtatakbo ng mabilis si David at nadapa ito, at pagtingin niya sa kanyang likuran ay wala naman palang baka. At ngayon ay hindi lang siya basta iniligtas ni David at pinatawad din siya nito sa kanyang prank, kaya't nang dahil dito ay nahiya si Sang-woo sa kanyang sarili, at habang pabalik ay naalala ni Sang-woo ang kahon na may pangit na balot at binuksan niya ito, at ito pala ang kanyang video game na may kasamang pera na ibibigay sa kanya ng kanyang lola upang ipambili niya ng baterya. Hindi na napigilan ni Sang-woo ang kanyang sarili at patuloy na tumulo na ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata, at sa di kalayuan ay nakita niya ang kanyang lola na nakatingin sa kanya, kaya't umiyak ng todo si Sang-woo at pinuntahan siya ng matanda upang tingnan ang mga sugat sa kanyang tuhod. Pagkatapos ay pinunasan nito ang kanyang mga luha. Naawa sa kanya ang matanda at ibinigay nito ang isang sulat sa kanya, at sulat pala ito ng ina ni Sang-woo at nagkaroon na ito ng trabaho at paparating na ito upang sunduin siya at hindi makakasama ang kanyang lola sa kanila, kaya't ay tinuruan ni Sang-woo ang kanyang lola na magsulat upang masulatan siya nito ngunit hindi naman ito matutunan ng matanda, kaya't sinabi na lang niya ng paulit-ulit na lola kapag nagkasakit ka padalan mo na lang ako ng blankong papel. At pag natanggap ko ang sulat mo ay agad kitang pupuntahan dito, at pagkatapos ay nilagyan na din niya ng mga sinulid ang lahat ng karayom ng kanyang lola, dahil nag-aalala siya na mahihirapan itong maglagay ng sinulid kapag wala siya. Pagkatapos ay sumakay na sila ng kanyang ina sa bus, bumaba ulit si Sang-woo upang ibigay sa matanda ang isang card. Kumatok ang kanyang lola sa bintana ng bus dahil ayaw nitong mawalay sa kanya ang kanyang mahal na apo, ngunit hindi na makalingon si Sang-woo dahil naaawa siyang tingnan ang kanyang lola, at nang paalis na ang bus ay hindi na din niya napigilan ang kanyang sarili na tumakbo sa likod ng sasakyan, at nagmostre din siya ng pabilog sa kanyang dibdib kagaya ng ginagawa ng kanyang lola at nagpaalam, at talagang umiyak at humihingi siya ng tawad dito, at habang paalis na ang bus ay hindi niya alam kung kailan ulit sila magkikita ng kanyang lola, at sa huli ay ipinakitang dahan-dahan na naglalakad ng mag-isa pabalik ang kanyang lola sa lumang bahay nito, at ipinakita ang card na ibinigay ng kanyang apo sa kanya. Ang movie na ito ay para sa lahat ng mga lola sa buong mundo. At ang aral ng kwento ay tungkol sa kung papaano mo dapat mahalin at tratuhin ang pamilya at ang lahat, ng may paggalang at pagpapahalaga sa mga ginagawa nila para sa iyo. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.